Praise God po. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa bawat sa atin. Purihin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Tayo po ay nandito po ngayon sa Door of Faith, Bagong Silang, Caloocan City. Under po ng District 9, sa pangunguna po ni Pastor Luis Bailon. At hayaan po natin na sa umaga pong ito ay pasalamatan po muna natin ang Panginoon bago sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya patuloy po tayong umawit para sa ating Diyos. Awitin nga po natin sa Panginoon, karapat-dapat ang Panginoon. Karapat-dapat ang Panginoon na tumanggap ng papuri, pagsamba hanggang sa langit siya'y aawitan, hindi magwawakas ang kanyang kadakilaan. Sa pangako, karapat-dapat ang Panginoon na tumanggap ng papuri, pagsamba hanggang sa langit siya'y aawitan, hindi magwawakas ang kanyang kadakilaan. Banal, banal, banal ang Diyos, magmula noon hanggang ngayon. Banal, banal, banal ang Diyos, hindi magbabago kailanman. Sa pangako, bigyan natin sa Panginoon. Karapat-dapat ang Panginoon na tumanggap ng papuri, pagsamba hanggang sa langit siya'y aawitan, hindi magwawakas ang kanyang kadakilaan. Banal, hallelujah. Banal, banal, banal ang Diyos, magmula noon hanggang
Aming Ama, aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito. Sa patuloy nga pong pag-aaral ng iyong mga salita, buksan niyo po ang puso't isip ng bawat makikinig sa umaga pong ito. Wala pong ibang maitaas sa aming kalagitnaan, kundi kayo lamang. Tulungan niyo po kami at samahan po kami ng inyong banal na spirito upang maalaman po namin at maunawaan po namin at maisapamuhay po ng bawat isa yung inyong mga salita. Salamat po, ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. At papasalamat po tayo sa umaga ito sapagkat tayo po lahat ay binigyan ng pagkakataon, pribileyo na mapag-aralan ang kanyang mga salita. Kaya tayo po yung magpapatuloy at buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Pilipos. Sa Philippians chapter 3, ang talata po ay 6. Philippians chapter 3 verse 6. Tungkol sa pagsisikap ay mangusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Isa po sa mga dapat po nating sundan o isang malaking patotoo sa ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Apostol Pablo. Bagamat hindi siya kasama sa 12 apostol na unang disipulo ng ating Panginoong Hesus, nasabi niya na siya ang kahuli-huliang apostol o siya ang kalit-litang apostol. Pero ayon sa kanyang kasaysayan at sa kanyang patotoo, at hindi lamang sa kanyang sariling patotoo kundi sa patotoo rin ng mga lingkod ng Panginoon, ay pinatutuhanan siya ay tunay na lingkod ng Panginoon. Kaya sa oras na ito ay pag-aaralan natin kung bakit dapat nating paniwalaan itong si Apostol Pablo sa kanyang patotoo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Una po, si Apostol Pablo po ay mang-uusig ng iglesia. Siya po ay hindi lamang mang-uusig kundi tunay na mang-uusig. Hindi po siya nang-uusig lamang sa magitan ng salita, kundi inuusig niya po ang mga unang mananampalataya sa magitan po ng pagpaparusa, pagpapakulong, pagpapahirap, at pagpatay sa mga unang mananampalataya. At kasama nga po dyan si Esteban, na isang diakono na namatay dahil sa pang-uusig sa pangunguna ni Apostol ni Pablo na dating Saulo ang kanyang pangalan. At kung babasahin po natin dito po sa Acts chapter 8 verse 3, andiyan po yung mga katibayan na talagang si Apostol Pablo o dating Saulo ay mang-uusig sa gawain ng Panginoon. Kaya kung mayroong mang isang magpapatunay na totoo ang ating pananampalataya, ito si Pablo na dating Saulo na dating mang-uusig ng gawain ng Panginoon. At sa Acts chapter 8 verse 3, datapwat pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila ipinapasok sa bilangguan. Napakahirap po ng dinanas po ng mga mananampalataya, ng mga unang mananampalataya noon sapagkat sila po ay labis na nakaranas talaga ng matinding oppression po, matinding pag-uusig, matinding pagpapahirap sa mga mang-uusig. At si Apostol Pablo nga po ang siyang pangunahin pong mang-uusig.
Sa chapter 9 po, Acts chapter 9 verse 1, Acts chapter 9 verse 1, datapot si Saulo na sumisilakbo pa ang pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. At hindi lamang po basta maipabilanggo, hindi lamang po basta usidin, kundi talagang handa niyang patayin yung mga mananampalataya. Kaya po kung mayroon mang dapat po tayong isang dapat paniwalaan, no? Matibay na patotoo na binago ng Panginoon at nakakilala sa Panginoon, ay walang iba kundi si Apostol Pablo, na hindi lamang siya basta-basta isang manguusig lamang sa salita, kundi manguusig siya sa salita at sa gawa. Pinapabilanggo niya at pinapapatay niya ang mga unang mananampalataya. Kaya po, isa pong matibay na patotoo si Apostol Pablo na talagang totoo po yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, totoo po yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, sapagkat inuusig niya at pinabibilanggo at pinahirapan ang mga unang Kristiyano, at di lamang gayon, kundi ipinapatay pa niya. At sa Galatians chapter 1, sa verse 13, gayon din po ang patotoo ni Apostol Pablo. Ang binasa po natin kanina yung sa Book of Acts, ito po sulat ni Lucas, ni Dr. Lucas. Ito lang po sa Galacia, isulat mismo ni Apostol Pablo. Sa Galatians chapter 1 verse 13, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paano aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Grabe po ang objective po ni Apostol Pablo. Grabe yung kanyang goal, ano? Ang goal niya, nais niyang lipulin ang mga mananampalataya. Kaya kung meron po tayo isa sa mga dapat paniwalaan na tagapagturo tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ay walang iba kundi si Apostol Pablo, na dating Saulo, dahil gusto niya pong lipulin ang mga unang mananampalataya. At anong sabi doon sa unang Timoteo, sa 1 Timothy chapter 1, sa verse 13, ang sabi doon, bagamat nang una ako'y naging mamumusong at manguusig, mga alipusta, siya po ay dating mamumusong, manguusig, mga alipusta, pumapatay ng Kristiyano, nagpapahirap ng mga Kristiyano, gayon may kinahabagan ako sapagkat iya ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya po, kung mayroon mang magpapatotoo tungkol sa pagkakilala sa Panginoon, isa sa dapat nating prominenteng tao na dapat nating paniwalaan, si Apostol Pablo. Matindi ang kanyang ginawang pagpapahirap sa mga Kristiyano. Matindi po ang ginawa niyang pag-uusig sa mga Kristiyano. Hindi lamang po sa salita at talagang pati po sa mga gawa. At yan po ay patutuo ni Apostol Pablo dito po sa Philippians chapter 3 verse 6 tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia. At yung pangalawa naman po, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Kung bakit dapat po natin paniwalaan si Apostol Pablo, dahil ang kanya pong paniniwala sa Panginoon ay hindi lamang nakabase sa sabi-sabi, kundi ang kanyang paniniwala at pagkakilala sa Panginoon ay nakasang-ayon sa kautusan o sang-ayon sa kasulatan. Sapagkat si Apostol Pablo, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Si Apostol Pablo po ay siya po ay masiding, masikap na sumusunod sa kautusan at wala nga pong kapintasan ng kanyang pagsunod.
Kung may 613 laws po, perfect po yun ni Apostol Pablo. Pero sabi niya po, sa verse 8, sa verse 7 ng Philippians chapter 3 verse 7, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabag ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Sa verse 8, oo nga, ang lahat ng bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala sa Kanya. Tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Akalain nyo, si Apostol Pablo ay pagdating po sa pagsunod sa kautusan, pagdating sa kabanalan, walang kapintasan. Pero inari niya ito walang halaga, alang-alang sa dakilang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya po nagpapatotoo tungkol sa kung meron man po tayong dapat pahalagahan sa ating buhay, walang iba kundi yung ating pagkakilala, yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yan po ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, yung makilala niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya si Apostol Pablo po, pagdating po sa pagsunod sa kautusan, may natawag pong mga kasulatan, keep to beam, meron pong tinatawag na tana, tinatawag pong mga instruction, mga batas ng Panginoon, meron po diyang Pentateuch, Nibim, yung mga sulat ng mga propeta, at yung keep to beam nga, yung mga kasulatan. Kaya po, si Apostol Pablo po, pagdating po rin sa pag-aaral, hindi lamang po siya basta pangkaraniwang Hudyo, kundi matindi po siyang talagang tagasunod o tagatupad pagdating po sa kautusan ng mga Hudyo, pagdating po sa mga kasulatan ng mga Hudyo tungkol po sa Old Testament. Pero papansinin niyo po yung patutuon ni Apostol Pablo dito po sa Galacia. Yung kanyang sinabi sa Galacia, bagamat siya po ay masidhing nagsusumikap at talagang walang pagkakamali pagdating sa kautusan, pero sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 16, bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa magitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa gawang ayon sa kautusan, sapagkat ang mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Kaya nagbago po yung kanyang pananaw tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pag-aaring ganap, hindi sa pagsunod sa kautusan, sapagkat pag may namali po tayong isa dyan, kung dyan ang basihan natin sa pagiging pag-aaring ganap sa harapan ng Diyos, pag may namali po tayong isa, mali na po tayo sa lahat. Pero dahil nga po walang aaring ganap sa pagsunod sa kautusan, dahil walang makasunod, tayo aaring ganap sa magitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya maging si Apostol Pablo, na walang kapintasan pagdating sa kautusan, nakita niyo yung kanyang sarili, yung kalubahan ng kasalanan, kalubahan ng kasamaan ng isang tao, at sinasabi niya nga, sinong magliligtas sa aking sarili? Pero nagpapasalamat siya sa Panginoon sapagkat merong ginawa ang Diyos na pinakamagaling sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, yung dakilang kagalingan ng pagkakilala, ginawa ng Panginoon na inialay niya, inako niya yung ating mga kasalanan para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya kung mayroon mong dapat paniwalaan na nagpapatotoo tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi si Apostol Pablo. Hindi lamang siya basta isang Hudyo na pangkaraniwang Hudyo, kundi isa siyang Pariseo. At anak siya ng Pariseo, at prominenteng school pa yung kanyang pinag-aralan. Nag-aaral siya sa school of ni Gamaliel
sa eskwela ni Gamaliel at Dr. of Law si Gamaliel at tinuruan siya ng lahat ng uri ng tungkol sa kautusan. Pero inari niya lamang sukal yon alang-alang sa dakilang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung meron man tayong dapat paniwalaan, isa sa mga dapat nating paniwalaan, si Apostol Pablo. Bakit? Una po, mang-uusig siya. Pangalawa, talagang siya ay tagasunod ng kautusan. Nag-aaral siya sa school ni Gamaliel. At walang pagkakamali sa kanya. Isa siyang Pariseo. Mga kapatid, kung may mga Hudyong nagpapaliwanag tungkol sa hindi pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mas maniniwala na ako kay Apostol Pablo kasi siya talagang masugid na tagasunod ng kautusan ng mga Hudyo. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat dahil kay Apostol Pablo, siya isang malaking patotoo para makilala natin ang lubusan kung sino ang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 11, maliwanag na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, pinawalang sala tayo sa magitan ng pananampalataya. Inari tayong matuwid sa magitan ng pananampalataya at tayo naman po ay patuloy na mabubuhay sa pananampalataya. Mabubuhay tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng kanyang tinapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya si Apostol Pablo, personal na nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Ang Panginoong Hesus ay personal na nagpakilala sa kanya. Habang inuusig niya iglesia, napakita si Saldaan at nakita niya sa daan ng Damasco at nakita niya ang kaluwalhatian kung sino ang Panginoon. Actually, hindi niya nga matingnan dahil sa sobrang kaluwalhatian at wala siya makita dahil sa sobrang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero nagpakilala siya sa magitan ng tinig. At ang sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kaya kung meron mang magpapatotoo tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, siya sa matibay na nagpapatotoo at maliwanag na nagpapatotoo at nagtuturo tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng Apostol Pablo. Ang sabi, balikan natin yung Philippians chapter 3 verse 9, at ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwiran sa aking sarili sa makatuwid-bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran niyang buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. Sa verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay. At diyan na ipaliwanag din ni Apostol Pablo yung tungkol sa pagkabuhay na maguli. Kaya si Apostol Pablo, pag nagpapaliwanag siya, hindi lamang siya nakabase doon sa kasalukuyang nangyayari, kundi palagi niyang sinasabi na itong Kristong ito namatay sang-ayon sa kasulatan, si Kristo ay nalibing sang-ayon sa kasulatan, si Kristo ay nabuhay na maguli sang-ayon sa kasulatan. Kaya mga kapatid, kung mayroong dapat tayong paniwalaan at talagang malinaw ang pagpapaliwanag tungkol sa pagkakilala o tungkol sa ating kaligtasan, si Apostol Pablo. Kaya purihin ang Panginoon, kabuhay ni Apostol Pablo, ginamit ng Panginoon para maintindihan po natin ng lubos ang biyaya ng Diyos. Kaya salamat po, nawa po, managana po ang biyaya ng Diyos sa atin, ang pagpapala ng Panginoon, anuman po ang ating pinagdadaanan, binanggit din ni Apostol Pablo yan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pagpatuloy po tayo sa ating pinaglalabang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Manatili po tayo sapagkat ito po ay tunay at totoo at maaasahan. Sapagkat ang nagpapatotoo dito
ay tunay na nakasaksi sa ating Panginoon at tunay na nakakilala sa Kanyang biyaya. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito, pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pinagpapasalamat. Hallelujah, sapagkat meron kayo, Diyos, mga lingkod niyo, Panginoon, na ginagamit sa amin para maipaliwanag ang tungkol sa pananampalataya, ang tungkol sa pagkakilala, ang tungkol sa kaligtasan, ang tungkol sa aming mga kasalanan. Ang lahat ng bagay itinuturo sa amin para maintindihan po namin yung ginawa, yung magaling na ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. The excellency of God. Hallelujah. Salamat po. Pagpalain mo, Diyos, ang mga kapatid po namin nasa iba't ibang lugar. Yung iba po nasa ibang bansa. Nangangaral sila sa salita ng Diyos. Naglilingkod sila doon. Nakikita nyo lahat ang mga ginagawa ng iyong mga lingkod. Iba po, Panginoon, nasa mga kabundukan, kapatagan, at anuman Diyos ang ginagawa ng bawat isa. Alam po namin ito hindi nawawala ng kabuluhan. Ayon sa kasulatan, hallelujah, lahat ng aming ginagawa ay nababatid nyo, nalalaman nyo, Panginoon, lahat ng aming pagtitiis, ang lahat ng aming pagpapagal, lahat nito, Panginoon, ay may gantimpala. At ang sabi niyo, Panginoon, di maiahambing ang aming pagtitiis sa lupang ito, sa kaluwalhatiang sa amin diyan sa kalangitan, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo, Diyos, ang mga kapatid sa umagang ito. Pag pinagpapala po namin, Diyos, ang mga tagapaguna po namin sa aming organisasyong ito, ng Dorothy Church Organization, ang lahat ng family, Panginoon Diyos, ng aming mga leader, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng mga staff ng Dorothy Church, ang Bible School. Pagpalain mo lahat, Panginoon Diyos, ng aming mga district supervisors. Pagpalain mo, Diyos, ang mga direct at mga distrito ng aming mga kapatid at kamanggagawa sa Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat sa umagang ito at kung mayroong mga nanonood, Panginoon Diyos, sa oras ito at nakikinig ng iyong salita. Hallelujah, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa amin. Minamahal niyo kami, ipinadala niyo ang iyong bugtong na anak upang ialay sa aming mga kasalanan, upang hindi kami mapahamak at upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat, sampalatayanan natin ang Panginoon. Siya lamang ang tanging tagapagligtas. Siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lamang. Sapagkat walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat mga tao, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Salamat po. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat nakikinig at nanonood sa live na ito. At kayo, Diyos, ang umabot sa bawat pangailangan ng bawat sa sumagana ang iyong biyaya. Ang pagpapala ay paabot nyo, Diyos, sa iyong mga nakang-awa at habag nyo ay igawad nyo, Diyos, sa bawat sa po sa amin. Ang mga may sakit karamdaman, naniwala po kami, Diyos, na kayo lahat, Panginoon Diyos, ang pinagmumulan ng lahat ng aming kalusugan, kayo ang pinagmumulan ng aming kagalingan, Panginoon. Lahat ng aming pangailangan, mga problema, mga kabigatan, kayo ang sagot, Panginoon. Hallelujah. Sabi niyo, lumapit kami sa inyo, kayo aming nabibigatan at nabibigatan lubha at kami inyong papagpahingahin. Kaya, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay po namin, kayo ang kasagutan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat po. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa sa amin. Sa umagang ito, salamat po sa ipo namin lahat. Binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagluwalhati. Itangin sa ilamang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo po magsabi ng Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.